na nakatagpo kay Miss Shera De Juan, the missing bride, abay nagbigay na ng kanya pong statement patungkol sa investigasyon na ginagawa ng kapulisan patungkol sa pagkawala at pagkahanap, no, pagtagpo dito po kay Miss Shera. Talaga namang nakakabilib ang ilan sa mga narrative na inilabas po ng isa sa mga nakasaksi at tumulong kay Shera De Juan na makabalik sa kanyang pamilya. So pag-uusapan natin yan lahat. Totoo nga ba na meron pong mga OFW at mga citizen na nagbigay po or nag-ambag para po talagang matuloy ang kasal ni Miss Shera De Juan at saka ni RJ? Totoo nga bang taktika lang ito ni Shera at ng kanya pong fiancé na si RJ? So yan ay pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So ngayon pag-usapan natin ito kasi sabi nga po umani ng matinding atensyon mula sa publiko ang misteryosong pagkawala at bigla ang muling paglitaw ng isang bride-to-be na si Shera De Juan. Matapos siyang mawala noong December 10 habang papunta upang bumili lang ng sapatos para sa nalalapit niyang kasal. Ang kanyang kwento ay naging sentro ng pag-uusap sa buong bansa, hindi lamang dahil sa kakaibang pangyayari sa kanyang pagkawala kundi dahil na rin sa emosyonal na detalye ng kanyang paglalakbay pauwi at sa kabutihang loob ng mga karaniwang mamamayan na tumulong sa kanya. So dahil po dito ay naglabas na po ng statement yung ito pong writer kung paano niya po natagpuan si Miss Shera De Juan, kung paano po nakikiusap itong si Miss Shera na siya po ay tulungan. So pakinggan po natin ang sinabi po ng writer. Ito po yun. Patulong naman po. Gusto na niyang makauwi sa kanila. Yung sinabi niya po sa akin kasi na bibili lang po siya ng bridal shoes niya. Then ilang araw na lang po ikakasal na po siya. Nagulat nga po ako kaya tinanong ko kung taga saan po siya. Sinabi niya po na taga Quezon City. Kung ayaw niyang pumunta muna ng police station, doon na lang sa bahay nila biyanan ko muna para makakain, makaligo na rin po. Ako may gumagawa ng kwento, mag-base tayo sa facts. Ayun, according po dito kay Ryder na nakakita po kay missing bride, sinabi nito na si Shera De Juan mismo ang lumapit sa kanya na parang nagmamakaawa at humihingi ng tulong sa kanya. So, syempre po, kahit pag panakita po kasi ninyo, kahit po sa inyong experience, for example, may lumapit po sa inyong parang taong grasa, 'di ba? Parang feeling nyo, hindi nyo tutulungan kasi syempre alam natin na wala sila sa katinuan may mga pagkakataon na ganun. Pero this time, ito pong si Ryder ay hindi na po nag-atubiling tulungan si Miss Shera De Juan dahil nagmamakaawa si Shera at ibinahagi nito yung kanyang kwento. Kaya naman, ang ginawa po ng Ryder, base po sa kanyang narrative, ay inuwi niya po muna si Miss Shera De Juan sa bahay ng kanyang biyenan at doon po niya sinabing pinaliguan nga daw ito doon, naligo tapos pinahiram siya ng damit, kaya daw ganun yung damit ni Miss Shera. Pero according po doon sa narrative ng mga pulis, sinabi nila na nung oras at araw po na kung saan ay natagpuan si Miss Shera sa Pangasinan, yun din yung araw na kinontak po nila si RJ. At yun din po yung araw na sinundo ora mismo ito pong si Miss Shera De Juan. So meron po ditong narrative yung mga pulis patungkol naman dito po sa statement at yung pinakadetalye ng nasabing kwento ng ito pakinggan pa natin. Nakapunta po siya ng trabaho niya nung mapansin niya, lumapit sa kanya si Miss Shera at nagpapatulong. Binanggit nga daw po niya yung pangalan niya. Nung ma-verify po nitong rider na siya nga yung viral na nawawala ng bride-to-be, yun po, tinawagan nila yung number na nakalagay doon. Kaya si Mark po yung nakausap nila. Yun po yung sumunod doon is na-i-report naman ni Mark sa CCTV, kaya pinuntahan po siya.
Okay. So it wasn't Shera who asked na ang tawagan ay si Mark or kung sino mang family members. Binase na lamang doon sa mga detalye ng na nawawala nga. Yung detalyeng pwedeng tawagan kapag may nakakita kay Shera. Yes, ma'am. Nabanggit naman daw po ni Miss Shera yung pangalan niya and nabanggit din daw po niya na gusto niyang kumontak sa family niya at saka kay Mark, yung fiancé niya. Kaya, nung i-verify nga po nitong rider, nandoon nga po yung number, kaya po natawagan nila si Mark. Yun. Mayroon pong pabuya doon po sa Yan. Kaya Miss kay Shera. Shera, umabot po ng 150,000. Does this mean po na mapupunta po ito dito doon sa tumulong na rider? Tama. Yan po ma'am is yung reward po kasi is from the family po and parang may concern citizen. So parang baka mag-uusap na po itong si rider na nakatagpo at saka nitong family. Kasi ang nakalagay naman po doon is reward po yun kung sino talaga ang makakapagturo. So between the family na po yun at saka yung nakatagpo sa kanya kay Miss Shera. Ayun. So marami po kasing nagtatanong ng mga netizen na ano na daw ba nangyari na ibigay daw ba yung reward, kasi tama yung sinabi ng mga netizen na yung pong nalikom na pera na almost umabot siya ng 150,000, yun po ay donasyon mula sa mga netizen. Sabi ng ilang mga netizen ay galing po yan sa mga concerned citizen at the same time sa mga OFW na talaga namang gusto na ring mahanap ito pong si Miss Shera de Juan. Pero sa ngayon po is hindi pa po parang dinidisclose kasi sabi ng police, it's between dun sa rider at saka dun sa family kung paano po sila mag-uusap patungkol sa reward, kasi parang hands off po ang police patungkol dun sa reward na yon. So ang tanong nga na marami, sinasabi kasi ng ilan na imbis na 150,000 ang ibigay na reward, umabot lamang ito ng 10,000, which means napunta po yung the rest doon po sa mga ikakasal. Ito naman po yung pinaka-narrative nung rider. Sabi dan, noong December 29, isang motorcycle rider na nagngangalang Rodel de la Rosa ang naging susi sa muling pagtatagpo ni na Shera de Juan. Ayon kay de la Rosa, hindi niya agad napansin ang babae ng araw na yon. Hindi ko po siya napansin doon, sabi niya. Bali na kayo ko kasi ako nung tumitingin sa list ko, hawak ko yung cellphone ko sa laysay niya. Bigla na lamang umano siyang nilapitan ng isang babaeng umiiyak at nagmamakaawa. Hindi niya ito inaasahan at sa unang tingin pa lamang ay kapansin-pansin ng matinding kalagayan ng babae. Biglang nasa gilid ko po din umiiyak na nagmamakaawa na humihingi ng tulong at talagang maawa ka sa mukha niya, talagang tuliro, umiiyak na alam nyo parang bata, sabi niya. Ikinuwento rin ni De La Rosa na tila nagdadasal ang babae habang nakapulupot ang kanyang mga kamay, senyales ng depression at matinding pagnanais na matulungan. So, gusto na niyang makauwi sa kanila. So, kung ano niyo po, may imagine niyo yung itsura ni Miss Shera, ako parang awang-awa ako sa naging niya, kalagayan niya. Kasi parang desperado na siya na hindi niya na alam yung gagawin niya. Siguro dahil na rin po sa prayer niya, sa panalangin niya, at the same time, sa panalangin ng kanyang pamilya, ay parang heaven sent na rin itong rider na ito. Kaya deserve talaga niya na mabigyan ng award. Sa una, hindi pa alam ni De La Rosa ang pagkakakilanlan ng babaeng humihingi ng tulong. Ngunit, habang sila'y nag-uusap, sinabi ni Shera na papunta lamang siya noon upang bumili ng sapatos para sa kasal at binanggit din ang pangalan ng kanyang fiancé. Doon nagkaroon ng hinala si De La Rosa, agad niyang hinanap sa internet ang pangalan at description ng laking gulat niyang makita. Ang babaeng nasa harapan niya ay ang bride-to-be na matagal nang nawawala at hinahanap sa buong bansa. Ipinalam niya ito kay Shera at sinabi naging viral ang kanyang kaso. Sa halip na matakot, tila nakaramdam ng kaunting ginhawa ang babae. Tila kumpirmasyon na may naghahanap at nag-aalala pa rin sa kanya. So yun yung kanyang naramdaman. Imbis na natakot siya, imbis na parang mahiya siya, natuwa siya kasi ang daming concern para sa kanya, 'di ba? So kaya naman talagang sobrang
Kung meron mang pwedeng bigyan ng award dito, walang iba yun kundi yung rider na ito. Deserve niya po yung award na yon. Kaya naman nananawagan ng mga netizen na sana nga is naibigay na yung, sabi ng mga netizen, ibigay na, no? Deserve po ni Kuyang Rider yan na makuha niya yung award na nakalaan para sa kanya. Although, parang, parang hindi naman niya talaga hinahanap si Miss Shera De Juan. Kusa pong lumapit si Shera. Pero, kung si Kuya Rider ay wala po siyang concern at wala po siyang pakialam dun sa babaeng yun, 'di ba? Hindi niya tutulungan yun eh. Pero dahil nga dun sa kanyang pinakinggan niya yung kwento, tapos nalaman niya na yun pala si Shera, agaran niya na po itong tinulungan. So matapos makilalang kanyang pagkakakilanlang, inalok ni De La Rosa si Shera sa dalawang opsyon. Dalhin siya agad sa istasyon ng pulis o pansamantalang patuloyin sa bahay ng kanyang biyanan upang makaligo, makapagpahinga at makakain. Pinili ni Shera ang ikalawa. Marahil ay dahil sa matagal na paglalakad, gutom at pisikal na pagod, mas inuna niya na makabawi ng lakas bago harapin ang mga otoridad. Sa bahay ng biyanan ni De La Rosa, inalagaan siya, pinakain at pinahiram ng cellphone upang makausap ang kanyang pamilya. Yung umiiyak na siya, nag-iyakan sila, kwento ng rider. Ang tawag na iyon ay unang pagkakataon matapos ang halos 3 linggo na nakausap muli ni Shera ang kanyang mga mahal sa buhay at isang emosyonal na sandali na hindi lamang para sa kanya kundi para sa kanyang pamilya. Sa parehong episode ng programa, ibinahagi naman ni Mark R.J. Reyes ang mga detalye na ikinuwento ni Shera tungkol sa kanyang paglalakbay pa uwi. Ayon kay Reyes, hindi basta-basta naglalakad si Shera sa araw. Sinabi niya sa akin, every morning hindi siya naglalakad para daw humahanap lang siya ng silong, doon siya nagpapahinga. Tuwing gabi lang siya naglalakad marahil upang iwasan ng init, tao, posibleng panganib. Naglalakad siya tuwing gabi pag may nakikita daw siyang bus papuntang Cubao, sinusundan niya daw yon. Isa sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang kwento ay ang kanyang pagatubiling humingi ng tulong. Nahiya siyang manghingi ng tulong kasi medyo gusgusin nga talaga siya noon. Sabi niya, pinapakita dito ang matinding takot, hiya at kawalan ng tiwala sa maaaring maranasan ni Shera sa mga panahong yon, mga damdaming karaniwan sa mga taong nasa matinding stress o trauma. So, ito naman po yung panig ng pulis. Matapos makabalik si Shera sa D1 sa kanyang pamilya, inihayag ng Quezon City Police District QCPD na isinara muna ang kaso sa kanyang pagkawala. Ayon sa pulisya, wala pa sa kasalukuyan ng malinaw na ebidensya na may naganap na krimen. Gayunpaman, binigyan din ng QCPD na handa silang muling buksan ang kaso sakaling may lumabas sa bagong detalye o impormasyon na magpapakita na may nangyayaring krimen tulad ng pagdukot, pananakit o iligal na pagkulong. Ang ganitong hakbang ay karaniwan sa mga kasong may kakulangan sa ebidensya, ngunit patuloy na sinusubaybayan ng mga otoridad, which means, sabi po ng otoridad, tinigil po nila, kinlose po nila yung case, pero kung sakasakaling makahanap po sila ng evidence, ay muli po nila itong bubuksan para sa publiko. Hindi may kakailan ang kwento ni Shera De Juan ay talaga namang umantig sa damdamin ng maraming Pilipino. Sa social media, may mga nagpapahayag ng tuwa at ginhawa sa kanyang ligtas sa pagbabalik, habang iba naman ay naglabas sa mga tanong at pangamba tungkol sa tunay na nangyari sa loob ng halos 3 linggo na pagkawala nito. May mga nanawagan namang mas malalim na investigasyon, lalo na't may mga detalye ng kanyang paglalakad at pag-iwas sa tao na nagdulot ng pangamba sa ilan. Kasi kung titignan ninyo, bakit po siya umiiwas sa mga tao? Bakit po siya parang natutroma sa mga tao kung talagang wala talagang nangyaring masama sa kanya? Sa kabilang banda, may mga nagbibigay diin sa kahalaga ng mental health awareness at ang posibilidad na si Shera ay dumaan sa matinding emotional or psychological na pagsubok. So kaya naman na talagang nagpapasalamat po, no, isa sa pinakamalagang aral sa kwentong ito ay ang kabutiang loob ng mga ordinaryong mamamayan tulad ni Mr. Rodel De La Rosa. Kung hindi siya dahil sa kanyang pakikinig at malasakit sa atagarang pagtulong na
maaaring mas tumagal pa bago nakauwi si Shera. Ipinakita na ang pangyayaring ito sa kabila ng takot at pagdududa sa panahon ngayon ay may mga taong handang tumulong sa kanya kahit hindi nila kilala. Kaya talagang saludo po tayo dito kay Sir Rodel de la Rosa na kahit hindi niya kilala si Shera, kasi alam natin daming budol ngayon, 'di ba? Kaya hindi po basta-basta talagang nagtitiwala sa mga taong nakakausap mo lang, yung mga estranghero. Pero bukas po si Sir Rodel para pakinggan si Shera. Maaaring naramdaman niya rin yung sinseridad at yung talagang totoong kwento ni Miss Shera de Juan. Sa ngayon, according to Mr. RJ sa kanyang latest interview, sinabi nito na ikakasal po sila sa huling buwan ng Marso. So yun po yung ating pong aabangan. So ano na kaya nangyari no pagkatapos ng lahat ng ito. Kaya abang-abang lang tayo guys. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.